Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hanggo sa mga alamat, paniniwala, at kwento tungkol sa mga aswang sa kulturang Pilipino. Ang mga karakter, pangyayari, at lugar ay hindi tunay at anumang pagkakatulad sa totoong buhay ay nagkataon lamang. Layunin nitong magbigay aliw, magturo ng mga aral, at magpalawak ng kaalaman tungkol sa mga kwentong bayan na bahagi ng ating kultura. Mag-ingat sa pagharap sa mga ganitong paksa at laging alalahanin ang kahalagahan ng pananampalataya at kaligtasan. Sa isang maliit at payapang baryo sa gitna ng mga bundok, naninirahan si Juan, isang simpleng lalaki na may mapagmahal na puso. Siya ay may asawa na si Maria, isang dalagang bukid na kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang ganda at kabutihan ng loob. Ang kanilang pagsasama ay puno ng pag-asa at pangarap at tila walang makakapigil sa kanilang masayang buhay. Palibhasa ay lumaki sa isang tradisyonal na pamilya si Juan, tinuruan siyang pahalagahan ang pamilya, pag-ibig, at pananampalataya sa Diyos. Hindi madali ang buhay nila dahil limitado ang kanilang kita, pero sapat ang kanilang kasiyahan sa mga munting biyaya na natatanggap nila araw-araw. Si Maria naman ay likas na masipag at maalaga, lagi niyang pinapakita ang malasakit sa kanyang asawa, sa kanilang mga magulang, at sa buong komunidad. Isang araw, habang nag-aayos si Juan ng kanyang maliit na taniman, napansin niyang tila may kakaibang ihip ng hangin. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil abala siya sa pagtatrabaho. Si Maria naman ay nag-aalaga ng mga alagang manok at nagluluto ng kanilang tanghalian. Sa paligid nila, ang mga kapitbahay ay nagsisigawan at nag-uusap tungkol sa mga usaping bayan, ngunit hindi nila naiisip na sa likod ng mga ito ay may mga lihim na nangyayari. Sa kanilang baryo, may mga matatandang kwento tungkol sa mga aswang na naninirahan sa mga kabubatan. Hindi ito bago kay Juan at Maria dahil ito ay bahagi ng kanilang kultura at paniniwala. Ngunit para sa kanilang dalawa, ang mga ito ay parang mga alamat lamang, mga kwentong pampalipas oras na pinapasa-pasa ng mga matatanda sa gabi. Si Juan at Maria ay may mga pangarap, isang maliit na bahay, mga anak na mararangal, at isang buhay na malaya sa kahirapan. Lagi silang nag-uusap tungkol dito habang nagpapahinga sa ilalim ng mga punong niyog. Tila perpekto ang kanilang mundo, walang anuman ang nagpapahiwatig ng pagsubok na darating. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, may mga palatandaan na hindi nila mapapansin sa una. Ang ilang hayop sa paligid ay biglaang namamatay, ang mga tao ay nagsisimulang mag-ingat sa gabi, at may mga kakaibang tunog na naririnig mula sa kabubatan. Hindi sinasadya ni Juan na ang mga simpleng pangyayari na ito ang magiging simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang gabi, habang magkahawak kamay silang natutulog ni Maria, may narinig silang katok sa bintana. Nang buksan ni Juan, wala siyang nakita kundi ang malamig na hangin at mga anino ng punong kahoy na gumagalaw sa dilim. Hindi nila alam na iyon ang simula ng mga pagsubok na papasok sa kanilang tahanan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting napansin ni Juan ang pagbabago sa ugali ni Maria. Siya ay nagiging tahimik, madalas mawala ng walang paliwanag, at tila may itinatagong lihim. Bagamat nahihirapan sa kanyang puso, pinili ni Juan na manatiling matatag at patuloy na mahalin ang asawa. Ngunit ang mga tanda ay patuloy na dumadami. Ang mga kapitbahay ay nagsisimulang magsalita tungkol sa mga pangyayaring kakaiba, mga nakikitang nilalang sa paligid, mga kakaibang amoy sa gabi, at mga kaluskos na pumipigil sa kanilang pagtulog. Ang dating mapayapang baryo ay unti-unting nababalot ng takot. Para kay Juan, ang mahalaga ay ang kanyang pamilya. Hindi siya nagdalawang isip na protektahan ang kanyang mahal sa buhay, kahit na hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ngunit sa puso niya, unti-unting lumalakas ang agam-agam na may masamang nilalang na naglalakbay sa dilim, at baka hindi niya kayang ipagtanggol si Maria laban dito. Paglipas ng ilang linggo mula nang maramdaman ni Juan ang kakaibang ihip ng hangin sa kanilang baryo, unti-unti na ring nag-iba ang ugali ni Maria. Hindi na siya katulad ng dati, mas madalang na siyang umiti, tila malungkot at may dinadalang bigat sa kanyang puso. Sa umpisa, inisip ni Juan na marahil ay may iniisip lang ang kanyang asawa tungkol sa kinabukasan nila o may mga pangamba sa mga nangyayari sa paligid. Ngunit hindi naglaon, napansin niya ang mga kakaibang bagay. May mga gabi na si Maria ay naglalakad palabas ng bahay nang hindi nagsasabi kung saan siya pupunta. Minsan naman ay may mga malalakas na bulong na lumalabas sa kanyang bibig na hindi maintindihan ni Juan. Napapansin din niya na tila inuuna ni Maria ang pag-iwas sa kanya, hindi na sila nagkukwentuhan gaya ng dati. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, narinig ni Juan si Maria na nagdadasal sa isang kakaibang wika.
Hindi ito ang mga salitang kanilang ginagamit sa baryo, may mga misteryosong tunog na lumalabas mula sa kanyang bibig. Nang tanungin niya ito kinabukasan, tumanggi si Maria na ipaliwanag at nagalit pa. Nagsimula ng mamuo ang distansya sa pagitan nila. Sa mga susunod na araw, unti-unting nakarating sa mga tainga ni Juan ang mga kwento mula sa mga kapitbahay. May mga nakakita raw kay Maria na naglalakad sa kabubatan sa gabi, na para bang may kakaibang anyo. Ang ilan ay nagsasabing nakikita nila siyang nagiging anino o may mga kakaibang mata na kumikislap sa dilim. Dahil dito, nagsimula si Juan na mag-alala hindi lamang sa asawa kundi pati na rin sa kanyang sariling kaligtasan. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyayari pero ang kanyang puso ay puno ng takot at pagdududa. Napag-isip-isip niya kung may masamang bagay ba na nananakot sa kanilang tahanan. Isang araw, may napansin siyang kakaiba sa paligid ng bahay. May mga kakaibang bakas ng paa na parang hindi tao ang gumapang sa kanilang bakuran. May mga pakpak na sumilip sa bintana, at may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng gabi. Parang may mga nilalang na nagmamasid at nag-aabang sa bawat kilos niya. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagtanggi ni Maria na makipag-usap sa kanya. Nawalan sila ng tiwala sa isa't isa. Si Maria ay naging isang misteryo na unti-unting lumalayo, at si Juan ay nawalan ng kapanatagan. Para siyang nahulog sa isang bangin na walang nakikitang ilaw sa dulo. Isang gabi, habang si Juan ay nag-iisa sa bahay, biglang may narinig siyang mga kaluskos sa bubong at mga hagikit na hindi pang tao. Nang lumabas siya upang tingnan, nakita niyang tila may mga anino na gumagalaw sa paligid ng kanilang tahanan. Nang subukan niyang tawagin si Maria, walang sumagot. Doon niya unang naramdaman na hindi lamang si Maria ang nagbago, baka siya rin ay nasasangkot sa isang masamang kapalaran. Unti-unting napagtanto ni Juan na may mga nilalang na nagkukubli sa likod ng mga pangyayaring ito. Mga nilalang na hindi lamang kwento sa baryo, ang mga aswang. Sa kabila ng mga ito, pinilit ni Juan na huwag mawalan ng pag-asa. Nagdasal siya araw-araw, nanalangin sa Diyos na ibalik ang kanyang asawa sa dati at iligtas sila mula sa kadiliman. Ngunit habang lumalalim ang gabi, habang lumalala ang misteryo, napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi na basta-basta, isang digmaan na kakailanganin niyang harapin ng mag-isa. Sa pagdaan ng mga araw, ang mga kakaibang pangyayari sa bahay ni Juan ay lalong dumami at lalong naging mabigat ang loob niya. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang biglaang pag-alis ni Maria, iniwan siya ng walang babala, walang paalam, at walang kahit anong paliwanag. Isang umaga, nagising si Juan na walang katabi sa kama, at si Maria ay wala ng baka sa kanilang tahanan. Sa simula, inisip ni Juan na baka lumabas lang si Maria upang maghanap ng pagkain o may mahalagang lakad. Ngunit habang lumilipas ang oras at gabi, wala pa rin itong balik. Tumawag siya sa mga kapitbahay, tinanong ang mga kaibigan, ngunit wala ni isang nakakita o nakakaalam kung saan siya napunta. Unti-unti, nagsimulang mangamba si Juan. Sinubukan niyang hanapin si Maria sa kabubatan, sa mga lugar na madalas niyang puntahan, pati na rin sa mga simbahan, at iba pang lugar na pinupuntahan ng mga tao sa baryo. Sa kanyang paghahanap, nakakita siya ng mga kakaibang bakas, parang mga paa na hindi tao ang nag-iwan, mga hibla ng buhok na hindi galing kay Maria, at mga itim na marka sa lupa. Lalo siyang nalito at nag-alala. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magsalita. May mga kwento na si Maria ay hindi na siya ang dati, na may mga nilalang na sumusunod sa kanya, at may mga pangyayaring hindi maintindihan. Sinabi rin ng ilan na baka siya ay sinadya ng mga aswang para iwan si Juan at sumama sa kanila. Ang mga salitang ito ay parang matalim na palaso sa puso ni Juan, ngunit kahit ganoon, nanatili siyang nag-aalala at naghahanap. Sa gabing iyon, nagising si Juan sa malakas na sigaw mula sa dako ng kabubatan. Nang sumilip siya, nakita niyang parang may naglalaban-laban sa dilim, mga anino na naglalaban, tila mga nilalang na hindi tao. Sa gitna ng kaguluhan, naisip niyang baka ito ang dahilan kung bakit iniwan siya ni Maria, baka siya ay naging bahagi na ng mga aswang o naipit sa isang sumpa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Ang dating buhay na puno ng pagmamahal ay nauwi sa kawalang katiyakan at takot. Hindi lamang siya iniwan ng asawa, kundi iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng isang madilim na gyera laban sa mga nilalang na hindi niya lubos na nauunawaan. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas matindi ang pananakot sa kanya. May mga gabi na si Juan ay naririnig na parang may kumakatok sa pinto ng bahay, mga boses na nagmumura at nanggigipit.
Ang kanyang mga panaginip ay puno ng mga aswang na tila nag-aanyaya sa kanya na sumama sa kanilang mundo, o kaya ay babagsak sa kanilang mga patibong. Ang pakiramdam ng pagkahiwalay ay hindi lang pisikal, ito ay emosyonal at espiritual. Si Juan ay unti-unting nawalan ng lakas at pag-asa. Pinilit niyang magdasal at humingi ng tulong sa mga nakatatanda at albularyo, ngunit ang mga sagot ay laging may kalakip na babala, ang laban na ito ay hindi basta-basta, at baka hindi siya makaligtas ng walang malalim na pananampalataya at lakas ng loob. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Juan na matatag. Hindi siya susuko kahit na iniwan siya ng taong pinakamamahal niya sa mundo. Ang kanyang laban ay hindi lamang para sa kanyang buhay, kundi para sa alaala ng pagmamahal na minsang nagbigay saya sa kanyang puso. Sa gitna ng dilim na bumabalot sa buhay ni Juan, naramdaman niya na hindi niya kaya ang laban na ito ng mag-isa. Ang mga aswang ay hindi lamang mga alamat na dapat takutin, sila ay totoong nilalang na may kapangyarihan, at ngayon ay hinaharap niya ang kanilang kasamaan. Sa kabila ng takot, naisip niyang humingi ng tulong sa isang albularyo, isang manggagamot na kilala sa kanilang baryo, dahil sa kakayahan nitong labanan ang mga nilalang ng dilim. Si Mang Lando ang pangalan ng albularyong iyon, isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at mata na puno ng karunungan. Siya ay tinuturing na tagapangalaga ng mga sinaunang kaalaman laban sa mga aswang at iba pang masamang espiritu. Nang marinig ang mga hinaing ni Juan, kaagad siyang pinayuhan na maging matatag sa kanyang pananalig sa Diyos at sa kanyang sarili. Hindi naging madali ang paglalakbay ni Juan patungo sa bahay ni Mang Lando, dahil ang lugar ay malayo at napapaligiran ng matitinik na halaman at madidilim na puno. Ngunit ang pagmamahal ni Juan sa kanyang asawa, at ang pagnanais niyang maibalik ito mula sa dilim ang nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Pagdating niya kay Mang Lando, sinalubong siya ng matandang albularyo na may mga dalang mga halamang gamot, mahika, at mga ritual na nagmula pa sa mga ninuno. Ipinaliwanag ni Mang Lando na ang mga aswang ay may mahika na kumokontrol sa mga tao, at kung hindi maagapan ay mawawala ang kaluluwa ng biktima. Nagpayo si Mang Lando ng isang seremonyang kailangan gawin upang subukang maibalik si Maria mula sa kanyang pagkakabihag ng mga aswang. Ngunit hindi ito basta-basta, nangangailangan ito ng tapang, disiplina, at matibay na pananampalataya. Binigyan si Juan ng mga pangontra sa aswang, mga bawang, krus, at mga ritual ng pagpapalayas ng masamang espiritu. Tinuruan din siya ng mga orasyon at panalangin na kailangang basahin ng may buong puso at pananalig. Habang nagpapatuloy ang mga paghahanda, nagsimula nang makaramdam si Juan ng mga kakaibang pangyayari, mga anino na tila sumusunod sa kanya, malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat kahit na walang simoy ng hangin, at mga bulong na halos hindi marinig ngunit palaging naririnig ng kanyang puso. Pinayuhan siya ni Mang Lando na huwag matakot at laging magdasal, lalo na sa mga oras ng dilim. Ipinakita rin niya kung paano gamitin ang mga pangontra laban sa aswang sa oras ng panganib. Ang seremonya ay isinagawa sa gitna ng gabi, sa tabi ng isang maliit na altar na may mga kandila, mga bawang, at iba pang mga simbolo ng pananampalataya. Habang binabasa ni Juan ang mga orasyon, unti-unting naramdaman niya ang malamig na hangin na unti-unting lumalakas, at may mga anino na naglalakbay sa paligid nila. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sa halip, pinilit niyang panatilihin ang kanyang pananalig, at sa tulong ni Mang Lando, sinubukan nilang pilitin ang mga nilalang na iwan ang katawan ni Maria. Ang laban ay hindi madali. Maraming pagsubok ang dumating, mga bangungot, mga tukso, at mga takot na kailangang harapin ni Juan. Ngunit sa bawat hakbang, mas lalo siyang tumatag at lalo niyang naramdaman ang pagmamahal na pumipigil sa kanya na sumuko. Habang nagpapatuloy ang laban ni Juan para mabawi ang kanyang asawa, napagtanto niyang kailangan niyang mas maunawaan ang mga aswang, hindi lang bilang mga nilalang na nagpapahirap sa kanya, kundi bilang bahagi ng lumang alamat at kwento ng kanilang bayan. Kaya't nagpasya siyang kumonsulta sa mga matatanda sa kanilang lugar, mga tagapangalaga ng mga sinaunang kaalaman at kwento ng kanilang ninuno. Ang baryo ni Juan ay puno ng mga matatandang tagapagkwento, mga tao na hindi lamang naniniwala sa mga aswang, kundi mga taong may personal na karanasan o mga ninuno na nalabanan ang mga nilalang na ito. Isang gabi, nagtungo si Juan sa isang pagtitipon ng mga nakakatanda kung saan nagkukwentuhan sila tungkol sa mga sinaunang alamat at mga kababalaghan. Sa gitna ng pagtitipon, ibinahagi ng matandang si Lola Sela ang kasaysayan ng mga aswang sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay mga nilalang na ipinanganak mula sa sumpa o kasamaan ng puso ng isang tao. May iba naman na nahulog sa kasamaan dahil sa inggit, galit o matinding paghihirap.
Ang mga ito ay nagtataglay ng kakayahang magbago ng anyo mula sa tao tungo sa mabagsik na hayop o nilalang ng gabi. Ipinaliwanag din ni Lola Sela na may mga uri ng aswang, ang ilan ay lumilipad at kumakain ng laman ng tao, ang iba naman ay naglalakad sa gabi, at may mga nagtatago sa anyong tao, ngunit may mga itim na mata o kakaibang kilos. Ang mga aswang ay nagkakaroon ng malakas na kapangyarihan sa gabi ng buwan, lalo na kapag puno ang buwan o may mga mahahalagang okasyon sa baryo. Sa kwento ni Lola Sela, nabanggit ang isang sinaunang ritual na tinatawag na pagpapalayas ng kadiliman na ginagamit noon upang mapalayas ang mga aswang. Ang ritual na ito ay nangangailangan ng isang taong may malakas na loob at pananalig upang gampanan ang tungkulin ng tagapaglaban. Nang makinig si Juan sa mga kwento, naalala niya ang mga sinabi ni Mang Lando at ang mga ritual na kanilang ginawa. Naintindihan niya na ang laban niya ay bahagi ng isang mas malawak na kwento ng pakikibaka laban sa mga aswang na ito, na matagal nang nagaganap sa kanilang lugar. Bukod pa rito, nalaman ni Juan na ang mga aswang ay maaaring mapalaya sa pamamagitan ng pananalangin, paggamit ng bawang, asin, at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa kabanalan. Ang isa ring paraan ay ang pagtutulungan ng mga tao, hindi dapat nag-iisa sa ganitong laban. Habang lumalalim ang gabi, dumaan sa isip ni Juan ang kahalagahan ng pagkakaisa ng kanilang baryo. Nakita niya na hindi lamang siya ang biktima ng mga aswang, marami pang iba na nagdaranas ng kaparehong takot at panganib. Sa pagtatapos ng pagtitipon, binigyan siya ng mga payo kung paano mas mapapalakas ang kanyang sarili at ang kanyang paligid laban sa mga nilalang na ito. Binigyan siya ng mga dasal, mga ritual, at mga paalala na dapat ay manatili siyang matatag, maingat, at laging may pananalig sa Diyos. Dito nagsimula ang bagong yugto ng kanyang pakikipaglaban, hindi lamang para sa asawa niya, kundi para sa buong komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang mga kwento ng mga matatanda ay naging gabay niya upang mas maunawaan ang kalaban at mas lalo siyang maghanda sa mga susunod na pagsubok. Sa pagdaan ng panahon, hindi na maikakaila kay Juan na ang laban niya ay hindi lamang basta personal na problema, ito ay isang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang kanyang paglalakbay ay naging mas madilim at mas mapanganib kaysa sa inaasahan. Unti-unting naunawaan niya na si Maria, ang kanyang asawa, ay unti-unting nililiglig ng mga aswang at kung hindi siya kikilos, mawawala siya magpakailanman. Dumating ang punto na kinailangang tanggapin ni Juan ang katotohanan, ang asawa niya ay posibleng nagbago na dahil sa sumpa ng mga aswang. Ang dating masayahin at mapagmahal na babae ay unti-unting nagiging malamig at malayo sa kanya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito ang tunay na Maria, kundi isang nilalang na unti-unting nilamon ng kadiliman. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Sa tulong ng mga natutunan mula kay Mang Lando at sa mga matatanda, nagsimula siyang maghanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Kailangan niyang ipaglaban ang kaluluwa ni Maria at ang kanilang pagmamahalan laban sa puwersa ng kasamaan. Isinagawa ni Juan ang mga ritual at panalangin na itinuro sa kanya gamit ang bawang, krus, at mga dasal. Pinili niyang harapin ang mga aswang sa mismong teritoryo nila, sa gitna ng gabi sa kabubatan kung saan unang nagsimula ang lahat ng ito. Sa gabi ng kanilang huling paglalaban, naramdaman ni Juan ang lamig ng hangin at ang mga anino na naglalakbay sa dilim. Narinig niya ang mga ungol at mga hagulgol ng mga aswang, pati na rin ang mga tawag ni Maria na puno ng kalungkutan. Hindi siya natakot. Dinala niya ang lahat ng lakas ng loob, pananalig, at pagmamahal na natipon niya sa pagdaan ng panahon. Sa kanyang puso, ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kaligtasan ni Maria at ng kanilang baryo. Habang naglalakad siya sa gitna ng kagubatan, naramdaman niya ang pag-atake ng mga aswang. May mga nilalang na lumilitaw mula sa anino, may mga lumilipad sa paligid, at may mga humaharang sa kanyang landas. Ngunit gamit ang mga bagay na dala niya at ang mga orasyon na paulit-ulit niyang binibigkas, nagawang mapanatili ni Juan ang kanyang tapang. Isa-isang napalayas niya ang mga aswang sa paligid, ngunit ang pinakamalakas na laban ay nang harapin niya si Maria mismo. Sa kabila ng takot at sakit, hinarap niya ang asawa na unti-unting nawala sa kanya. Gumamit siya ng dasal na may halong luha at pag-asa, pilit na binabalik si Maria mula sa mga kadiliman. Sa huling sandali, naramdaman ni Maria ang pag-ibig ni Juan at ang kanyang hangarin na iligtas siya. Nagising siya mula sa kanyang pagkakabihag at unti-unting bumalik sa kanyang tunay na sarili. Ang tagumpay na iyon ay hindi lang nagbigay ng pag-asa kay Juan kundi pati na rin sa buong baryo.
Pinatunayan nito na sa kabila ng kadiliman, ang pagmamahal at pananampalataya ay may kapangyarihang labanan ang kasamaan. Pagkatapos ng matinding laban kay Maria, unti-unting nagbago ang buhay nila ni Juan. Hindi na lamang basta muling pagsasama, ito ay isang bagong yugto ng paghilom, pag-unawa at pag-asa. Ngunit alam nilang pareho na hindi madali ang kanilang daraanan. Ang sugat na iniwan ng mga aswang ay hindi basta-basta nawawala. Sa pagbabalik ni Maria sa tunay niyang sarili, nagsimula silang magbagong buhay. Nagpasya silang hindi na muling isantabi ang kanilang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Si Juan, bagamat may mga sugat sa puso at isipan, ay naging mas matatag na asawa at tagapagtanggol ng pamilya. Ngunit hindi rin nawawala ang mga takot at pangamba. Sa bawat gabi, nananatili pa rin ang posibilidad na may mga aswang na nagmamasid o nagbabalak na sumira muli sa kanilang buhay. Kaya naman, patuloy silang nag-iingat at nagsasagawa ng mga ritual na itinuro kay Juan ni Mang Lando. Pinagtibay nila ang kanilang pananalig sa Diyos at sa mga tradisyon ng kanilang baryo upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Nag-aral din sila ng mga paraan upang maging handa sa anumang panganib, pag-aruga sa kalikasan, pagtutulungan sa komunidad, at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga nilalang ng dilim. Dahil sa mga karanasan nila, si Juan ay naging isang tagapagtanggol hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa buong baryo. Nagsimula siyang magturo sa mga kabataan at mga kapitbahay tungkol sa mga aswang, mga babala, at mga paraan ng pag-ingat. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang maging gabay at tagapagtanggol ng komunidad. Si Maria naman, sa kabila ng mga nangyari, ay naging mas maingat at mas maalaga sa kanilang pamilya. Nakita niya kung paano naging matatag si Juan at ito ang nagpatibay sa kanilang relasyon. Sa kabila ng pagbabago, nanatili silang magkasama at handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami, patunay na sa kabila ng dilim, may liwanag na nagmumula sa pag-ibig at pananampalataya. Matapos ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan ni Juan, siya ay kinilala hindi lamang bilang isang asawa na naglakas loob labanan ang mga aswang kundi bilang isang tunay na bayani sa kanilang baryo. Ang kanyang karanasan ay naging paalaala at aral sa buong komunidad kung gaano kahalaga ang tapang, pananampalataya, at pagkakaisa. Ipinagdiwang ng mga taga-baryo ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng isang salu-salo na may kasamang mga kwentong nagbibigay inspirasyon tungkol sa mga laban nila laban sa kadiliman. Pinuri si Juan sa kanyang hindi matitinag na pananalig at sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya na nagbigay lakas sa kanya upang harapin ang mga aswang. Ngunit higit pa rito, tinuruan din ni Juan ang kanyang mga kababaryo ng mga paraan upang maprotektahan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagsagawa siya ng mga seminar, nagturo ng mga panalangin, at nag-organisa ng mga grupo para magbantay tuwing gabi. Hindi naging madali ang buhay matapos ang mga pangyayaring iyon. Patuloy pa rin ang mga banta mula sa mga aswang sa paligid, kaya't nanatiling alerto si Juan at ang buong komunidad. Ngunit hindi na sila natatakot ng ganoon katindi dahil alam nilang sama-sama silang mas malakas. Ang kwento ni Juan ay nagbigay lakas ng loob sa mga tao na huwag mawala ng pag-asa kahit sa harap ng matinding pagsubok. Pinatunayan niya na kahit ang isang ordinaryong tao ay maaaring maging bayani kapag pinagsama ang tapang, pagmamahal at pananalig. Sa pagtatapos ng kwento, iniwan si Juan bilang isang simbolo ng pag-asa at katatagan sa kanilang baryo, isang paalala na sa kabila ng dilim, ang liwanag ng pagmamahal at pananampalataya ay laging mananaig. Na 20